First KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa World Health Organization, humigit kumulang 2 bilyong tao po sa buong mundo ang nabubuhay sa maruming kapaligiran. Ano ang epekto nito sa kalusugan? Yan ang tanong dyan. Sasagutin yan sa ating talakayan ngayong hapon sa pinakamagatang bantayan, personal na kalinisan at sanitasyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na... Magandang hapon mga kaibigan at suking kanutrisyon. At gayon din sa ating napakasipag na Executive Director po ng National Nutrition Council at ninang sa wastong nutrisyon at mabuting kalusugan, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon na Ma'am Bernie. Magandang hapon sa iyo, Rod. At syempre, magandang hapon din po sa lahat ng suki ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagtataka ako, Ma'am. Really? Rod, ano yun? Saan? Dahil eto, sa kabila ma'am ng moderno, yun, sinasabi nilang high-tech, di ba ngayon? High-tech na tayo ngayon. Tsaka yung mga bata ngayon, kahit 6 months old, bago pa mag-isang taon, marunong ng ganun. Yun ang unang swipe. Yun ang unang natututunan eh. Yung mga bata. Talagang high-tech na daw. Sinasabi sa pag-aaral, bilyon pa ring tao, ma'am, ang namumuhay sa marumi at namumuhay ng marumi. Ay nako, tama ka. Malungkot talaga ang katotohanan na yan, pero sadyang bigo pa rin ang global efforts upang malutas ang problema ng mundo sa tubig, sa sanitasyon at sa hygiene. Sa datos pa rin ng World Health Organization, tinatayang 2 milyong bata ang namamatay kada taon, Rod. Opo. Dahil sa diarrhea. Nako. Dulot na rin ng hindi maayos na sanitation. Mm-hmm. Nako talaga. Hirap. Paano yan ngayon? Kung ganun yung sitwasyon, no? Oo, dapat kasi sa bawat individual mismo magmula yung pagsisikap na mapanatiling malinis yung kanyang kapaligiran at pangangatawan upang malayo siya sa karamdaman. Ayun. Oo, at mahalaga na natututunan ito simula pagkabata pa lamang. Mm-hmm. Kasi mahirap nang magbago ng behavior pag malaki na. Oo, 'di ba? At kasi sanay na ang magbibigay at ang magbibigay sa atin ng payo at impormasyon kung paano ito epektibong magagawa ay ang ating guest resource person na walang iba kundi si Dr. Juan A. Araujo Jr., ang Chief Education Program Specialist ng Health and Nutrition Center ng ating kagawaran ng edukasyon. Magandang hapon, Dr. June Araujo, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po, Sec Bernie, Sir Rod, sa lahat ng mga tagapakinig at maraming salamat sa pag-imbita. Magandang hapon din po, Doc Araujo. And once again, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasi pangalawang bisita. beses na ito ni Doc Araujo. Siguro nagustuhan niya, Rod, nagustuhan niya siguro yung first experience. Kaya bumalik ulit sila. Kaya pumayag. Kaya nagpapasalamat po kami kasi alam namin Sabado ang ating program, pero pinagbigyan tayo ni Dr. June. Ayun. Diretso na tayo sa ating talakayan ngayong hapon, mga kasama. At gaya ng sinasabi nga natin kanina, napaka-interesting po yung ating topic ngayong hapon tungkol sa kalinisan. Doc, ano po ba yung kahalagahan ng tamang sanitation at hygiene, no, para sa ating pong kalusugan? Ang napakahalaga po ng sanitation at hygiene sa ating kalusugan dahil
kapag hindi natin napanatili yung kalinisan sa sarili at sa ating kapaligiran, ay malapit tayo sa magkaroon ng mga sakit na pwedeng idulot ng mga ganitong sitwasyon. So, pag tayo ay may sakit, hindi natin nagagawa yung mga karaniwang bagay o yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw. No? So, hindi tayo nagiging produktibo. Ayun. Kung sa mga bata naman, kung sila ay sakitin, edi panay-panay din naman ang kanilang magiging dahilan ito ng kanilang pagliban sa klase, sa kanilang mga paaralan, at maapektuhan eventually yung kanilang pag-aaral. So napaka-importante, napakahalaga ng at na mapanatili natin yung kalinisan sa kapaligiran at saka sa ating mga sarili. Parang napaka-ordinaryong usapin, Dr. June? Pero nagugulat tayo kasi even sa global community, ito na nga, ang tanong ko nga kay Dr. June, ano ba Dr. June sa international development programs, madalas naming ma-meet yung WASH. WASH, W-A-S-H, para ako maglalaba. Pero ano po ba yung ibig sabihin ng WASH? Oo. Ang WASH po ay isa po itong acronym na ang ibig sabihin ay WASH, Water, Sanitation and Hygiene. No? Na ang layunin ay para sa paaralan at sa mga sa komunidad magkaroon ng sapat at ligtas na tubig para sa paghuhugas ng kamay, sa palikuran at sa mga pang-araw-araw na gamit din sa ating mga tahanan. So, pero ngayong ito ay may mga katulong tayo mga ahensya dito para ma-implement itong WASH no sa mga pampublikong paaralan. So kasama natin diyan ang UNICEF, ang DOH, at saka meron tayong NGO yung Fit for School. Fit for School. Na mga German doctors ito and consultants tumutulong sa atin sa pag-implement ng WASH. Binago na po natin yung pangalan ng WASH. Oo, ano na pong tawag doon? Ang tawag ngayon natin na i-implement ngayong school year. Rinse. Joke lang. Ano na po? WINS. WINS. Malaking titik na W. In, saka, yung I in, saka malaking S. Kasi WASH in schools. Okay. Andun pa rin yung WASH? Andun pa rin yung WASH. Kaya pero meron na, in-specify na lang anong lokasyon. Opo. Parang DepEd-WINS ang tawag natin. Ang dahilan po nito, para mabigyang diin yung kahalagahan ng itong water, sanitation and hygiene nga sa yung kalinisan ng kapaligiran sa mga paaralan. Katulong yung mga ating mga guro at lokal na mga officials. So anong mga component, Doc, nitong WINS, WASH in Schools? Oo, nasabi mo kanina, tubig para sa hand washing. Ano pa? May programa tayo talagang nakapaloob dito sa WINS. Ang tawag naman natin dito ay Essential Healthcare Program. Okay. Yung EHCP, ito yung mas malaki na programa. Okay. Or EHCP ang tawag natin. Ang meron tayong mga maliliit na programa diyan na parang subcomponent programs. Una yung hand washing with soap or daily hand washing with soap. And then pangalawa, toothbrushing with toothpaste with fluoride. At saka yung pangatlo, yung pagpurga o yung deworming ng mga bata. Dito pumapasok. 2 beses sa isang taon. Oo. Dito pala pumapasok yung pagpurga. Okay. Bakit nyo ine-emphasize na? Dati kasi nakikita lang natin hand washing o kaya toothbrushing. Bakit may mga specifics ngayon, may detalye ngayon na dapat ang hand washing mo, Rod, merong kasamang sabon. Dapat yung toothbrush mo, dapat may toothpaste. Toothpaste na may fluoride. Hindi na pwede yung bayabas, Doc. O asin. So ano yung rason bakit ini-specify pa? Kaya in-specify natin na pag naguhugas ng kamay, mas maganda kasi kung meron tayong gamit na sabon. Mas yung mga mikrobyo, no? So mas napiprevent natin yung pagdami o mas natatanggal natin. At mamaya siguro meron din tayong technique kung paano itinuturo natin sa mga kabataan yung tamang paraan ng paghuhugas. Pangalawa po, doon sa toothbrushing, in-specify din natin na dapat tama yung, hindi lang basta may fluoride, kung hindi, tama din sa sukat yung fluoride content ng toothpaste. Alam po natin maraming mga toothpaste dyan na available commercially, pero
mababa doon sa sinasabi natin na yung standard So may measurement prescribed content. So level. importante din yung fluoride content na yon kasi para mas lalong mapatibay yung ating mga ngipin. Ang tamang pamamaraan, hindi ka na dapat mag-rinse o magmumog pagkatapos mo magsipilyo. Hayaan mo na lang. Tinuturo ba yan Tinuturo po yan. Kasi I noticed dun sa mga ito nagtataka ako pag nanonood ako ng mga movies na American movies, nakikita ko ba't hindi nagmumumog yung mga nag-toothbrush? Sila ba tinuruan nung maliit pa sila? Sa schools ba nila ganon ang turo? Alam nyo ba, Doc? Sa Amerika, kung ganon ang turo sa kanila na you don't need to rinse your Kasi tayo naman tinatanggal lahat ng laman ng bibig, Paminsan 2 beses ngayon pag Oo. So ang laki pala ng diferensya. So evidence-based yan. Evidence-based po ito. Parang resulta ito nga ng isang pag-aaral. Kaya parang siguro mga 10 o 5 years ago lang ito inintroduce ng WHO na hindi mo na kailangan ang magmumog after ng pagbrush mo, no, toothbrushing. Ang reason doon dahil yung fluoride content ng toothpaste mas didikit ngayon doon sa surfaces ng ngipin mo. At mapapatibay lalo yung tinatawag nating enamel o yung pinakamatibay na parte ng ngipin. No? So maganda yon na sa mga bata nung inumpisahan natin yan nung inintroduce natin yan, yung mga bata hindi sanay. So talagang naghahanap ng tubig. Oo. Pero alam mo yung mga baby pag nag-start sila matuto ng kinakain talaga nila yung toothpaste. May Kinakain nila. lasa kasi. So hindi naman pala, pwede pa lang yung pag-train ng mga bata na wag na magmumog. Ay pwede nang ituloy-tuloy lang from the young age. Oo. Maitanong ko lang, ma'am, kay Doc, dun sa sabon naman. Kasi baka mamaya, detergent ba rin ginagamit o beauty soap? Opo. Anong klaseng sabon ba dapat? Soap ba? Meron bang specific din na yung At saka may oil ba? Dapat ba may oil? Kasi meron man may ginagamit tayo sa mga, dito sa pag-implement ng hand washing natin sa paaralan. Ang sinasabi natin yung merong parang antimicrobial content. Hindi na tayo magbabanggit siguro ng brand. Pero wala ko kaming advertisement. Pero yun po ang isa sa tinitingnan natin na dapat ay may ganoong chemical content. Ingredient. At least yung germicidal soap. Germicidal soap. Parang gano'n. Sa community naman, Doc, paano mag-extend ang itinuturo sa mga bata at isinasagawa sa mga paaralan? Paano nag-extend sa mga pamilya nila at saka sa communities? Yung education kasi natin, itong hand washing, yun nga itong tinitingnan namin na itong 3 programa na nakapaloob sa EHCP ay dapat maituro sa itong K-12 natin ngayon. Hindi lang mag-umpisa sa ang health kasi andun na sa higher level nag-uumpisa. So dapat kahit doon pa lang sa kinder pa lang. Ma-experience, yung parang experiential learning. Through activities or songs. So doon, yung mga kabataan, pag naituturo yan sa paaralan, nadadala nila yan sa kanilang mga tahanan. So pwedeng ma-impluwensyahan nila yung kanilang mga kapatid, yung magulang. So, sa magulang naman, sila ay meron tayong, sinasama din natin paminsan-minsan kung merong mga parent PTA meetings, may health personnel tayong minsan ay nagbibigay ng education about sanitation and hygiene. So, dapat may parang naka-link ngayon din doon ang sa community. Yung ating education. No, so ngayon para mapanatili din natin yung mga nasa komunidad, maganda nga din na yung local government unit sana. Marami tayo kasi mga batas at mga polisiya. Halimbawa yung Clean Air Act, Clean Water Act, yung Solid Waste Management. So lahat po sanang ito ay makakatulong kung ito ay ini-implement ng ating sa paaralan at saka sa komunidad. So importante yung pagtutulungan actually ng paaralan at saka ng komunidad. Doc, dun sa balikan mo ang school context or environment, para ma-implement yung hand washing with soap, toothbrushing, anong mga facilities bang kailangan? O nandun na ba sa mga schools natin yung facilities? Kasi mahirap naman magturo tapos wala ka naman pala ng tubig.
Oo. Ang Paano mga kailangan po natin, unang-una yung hand washing facilities. Okay. Meron tayo ngayong parang specifications kung ano yung itsura niyan, at gaano kalaki, at gaano kataas na pwedeng hindi para sa naangkop sa mga bata. No? So, kasama ngayon yan doon sa ating physical facilities manual. Okay. Itong hand washing facilities na dapat malapit sa kanilang palikuran. No? So, meron pa rin tayong, aside from hand washing facilities, yung drinking fountain nila, hindi naman kailangan yung binibili commercially, kahit cement, yung concrete ba, na may gripo lang. Basta may gripo. Available sa compound sa school campus yun. Pangatlo, yung toothbrushing trough. Parang ang itsura nito yung malaki, mahabang lababo. Mahabang lababo. Oo. Kasi yung isang klase, magkabilaan. May mga gripo po yan. No? So, sabay-sabay silang magtutoothbrush. Ganon din sa hand washing. Ini-encourage natin yung group hand washing. Kaya yung mga facilities na ito kailangan nandoon kasi dapat after na maituro, may apply nila yung natutunan. So may kita nila kung tama yung ginagawa ng bawat isa. Oo. Okay. And sa toilet, tapos sa toilets, ganun din po. May dapat ang toilet ay sapat din base doon sa number ng mga children or estudyante. Sa ating datos or sa ating guidelines, kailangan ang toilet seat for men ay 1:50 ang ratio. Isang toilet seat para sa 50 estudyanteng lalaki at para 25 naman para sa mga estudyanteng babae. Marami akong nakikita na bibisitang mga elementary schools. Nasa loob ng bawat classroom sa meron din sila. Di kaya dati lalabas pa yung mga maganda rin yun, no? Opo. Meron tayong tanong kaagad, Rod. Doc, bigyan ko lang ng way ito. Galing kay Celestina Santa Cruz ng Tondo, Manila. Covered po ba ng personal hygiene at sanitation ang lisa o kuto ng mga bata? Tama po ba yung paggamit ng sabong panlaba at as shampoo at pagbabad ng gaas sa buhok? Yung unang tanong ay covered po yan. Covered yan. Personal hygiene. Personal hygiene. Kasama din sa ating edukasyon yan, yung pag-educate ng mga kabataan, kung paano maiwasan yan. So, ang ginagamit natin, yung sinabi ng niya ng paggamit ng gaas at sabong panlaba. Actually, hindi natin yan ini-encourage. Siguro, sa mga bahay-bahay kasi, ay sa mga tahanan siguro, parang sinubukan nila. Nakita siguro nilang mas epektibo. Pero, sa atin sa paaralan o sa DepEd, ang ini-encourage po natin, yung paggamit ng dati gumagawa tayo ng sabon na yung sa citronella. Kasi yung citronella is pwedeng sabon yon or shampoo na pangpatanggal ng kuto. Kasi sa ating datos, mataas din ang mga kabataan na may kuto. No? At yung gaas ay mukhang naman mahirap po yan. Hindi po natin yan. Baka po masilaban. Baka masilaban naglalaro ng Sige po, ayan, Ma'am Celestina. Okay, nasagot ni Doc yung inyong tanong. Alright. Mga kasama, break muna tayo para sa ating text question of the day. Ito na yung inaabangan at hinihintay ng ating mga suki ngayong hapon. Baka naman may sagot na dyan, Rod. Okay, ito po ang tanong. Magbigay ng isang programa ng DepEd para sa hygiene and sanitation. Naku, napakadali. Diba? Napaka-easy mga kasama. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name space, address space, sagot at isend po yan sa 0919-884-0659. 6 ang ating mananalong text winners today, kaya dali na po, text na. Marami pang masustansyang impormasyon ang maririnig ninyo tungkol sa personal hygiene at sanitation. Yan po ay sa pagbabalik ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Sigurado ka bang malinis ang kinakain mo? E ang tubig mong iniinom? Baka magkasakit ka. Tiyaking malinis at ligtas ang pagkain at inumin para iwas sakit. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
Wala kang pera pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati nag-gardening. Naka-workout ka na, nakatipid pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang ating paksa ngayon ay bantayan, personal na kalinisan at sanitasyon. At ang atin pong guest resource person ay walang iba kundi si Dr. Juan A. Araujo Jr., ang Chief Education Program Specialist ng Health and Nutrition Center ng Department of Education. At reminder mga kasama, pwede niyong pakinggan muli at panoorin din ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan. Punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition Channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word po ang Radyo Mo sa Nutrition. Yan lang ang itatype ninyo. Pag, di ba, pumunta po sila sa YouTube channel, ma'am. Oo, lalabas ka agad yun. At kung may Facebook account din kayo, pwede tayong maging friends sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition. Wala rin pong space yun, isang word lang. O kaya po i-follow nyo kami sa twitter.com/Radyo Nutrition. At kung kayo ho ay may time para magtanong, text lang po yung katanungan mga kasama tungkol po sa ating topic ngayong hapon. Bantayan, personal na kalinisan at sanitasyon. Narito po yung ating mga numero. Ang ating smart number ay 0921-431-1044. Ulitin ko po, 0921-431-1044. Globe number 0927-650-6795. Again, it's 0927-650-6795. At para naman sa mga Sun subscribers, 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At magpapatuloy na po tayo sa ating usapan. Sa bahaging ito naman ay magpo-focus tayo sa personal hygiene. Yan, kanina natanong ni Rod yung generally anong relasyon sa kalusugan. Kalusugan, opo, ma'am. Ito naman po, Doc, bakit naman napaka-importante yung paghuhugas ng kamay? At paano kung walang tubig o kaya walang sabon? Anong mangyayari? Pwede mangyari? Yung unang tanong po ninyo, Ase, kung bakit napaka-importante, dahil kung halimbawa ang isang tao nahawakan mo yung kung isa siyang carrier na may sakit, no? At hindi siya nakapaghugas ng kamay, o kung ikaw may nahawakan mo yung nahawakan niya at di ka naghugas ng kamay, posible kasing makuha mo yung sakit na yun, ano? So sa paghuhugas ng kamay, transmission ng disease. So sa paghuhugas ng kamay, may iwasan natin yung pagkakaroon ng sakit, halimbawa ng bulate, yung pagtatae, sipon, ubo, yung bronchitis, at saka yung pwede din yung sakit sa balat, no? So importante talaga yung paghuhugas ng kamay araw-araw. Doc, merong study kasi ang FNRI noon, nalaman nila na ang Pinoy naghuhugas ng kamay pagkatapos kumain. Correct. Pagkatapos kumain. Hindi bago kumain. Kaya medyo mabigat yung problema natin na kailangan baguhin yung practice na yon, no? Nagulat talaga kami noon eh. Oo nga, naghuhugas tayo ng kamay, pero matapos kumain, siguro para baka nagkakamay din ko kumain, ano, nakuha na lahat yung mikrobyo. Banggitin ko lang po, Ase, yung pag-educate natin dito sa hand washing, dalawang pamamaraan. Sige, yung una, yung binanggit ko na group hand washing sa mga paaralan. Pangalawa, itong washing hands at critical times. Ito ay evidence-based din ito, kasi ang sinasabi nating critical times, yung pag gumamit ka ng palikuran, dapat kailangan mo maghugas ng kamay, no? Nang may sabon at bago kumain at pagkatapos kumain. Ito yung mga critical times na dapat ay ginagawa. So itinuturo yon sa mga bata sa school. Nung itong ginawa natin yung WINS, doon natin na ngayon pinapasok na natin dito unti-unti dito na individually dapat mag-practice sila ng hand washing at critical times. Hindi lang yung during yung mga group
hand washing. Basta tuwing paglabas nila ng palikuran, kailangan maghugas ng kamay. Paano naman daw kung walang sabon? Anong pwedeng alternative? Kung basta mahugasan na, basta may tubig. Kung may tubig, basta pwede na, basta mahugasan natin makapag hindi na natin siguro kailangan yung sundin o kung kulang yung tubig at nagtitipid tayo. Siguro ang importante yung mga critical period nga na yung mga times na yan dapat mabasa man lang natin yung kamay natin. At kung walang tubig at meron tayong mga pwedeng gamitin ng mga alam natin yung mga alcohol sa yung mga pwede man nating gamitin yun. Kasi Doc, maraming mga schools, halimbawa sa public school, sinong dapat bumili ng sabon dun para sa mga bata sa hand washing facility? Kung nakapaloob sa programa yan, dahil may programa ang DepEd, may kasama tayong, may budget na binibigay tayo. Kaya nga lang, hindi sapat. Kaka-initial lang. Pag naubos yung bar, wala na. So, dahil meron naman tayong tinatawag na yung under school-based management nga, may karapatan na o meron ng authority yung mga principals na maghanap ng mga donors doon sa kanilang area na pwedeng magbigay ng sabon o magbigay ng mga facilities siguro kung walang tubig na available doon sa school. Pwede siguro, Doc, na pwede bang pagdalhin na lang yung bata ng parang baon? Parang part ng kanyang school bag nakabalot na nakasupot na sabon para pag hugas siya, sarili na lang niyang sabon yung bit-bit niya. Kung maubusan na sila ng initial supply. Pwedeng ganun. Okay. Paano naman yung personal hygiene? Paano pananatilihing malinis ang sarili? Nire-require nyo ba yung mga bata na araw-araw maligo bago pumasok? Isa ho yan ng tuwing umaga, ang mga teachers natin, meron silang 1-hour period na parang rapid inspection. Rapid, health inspection. So, yung sa physical inspection, sa mula buhok, pababayan hanggang sa paa, kasama yung kuko, saka yung ngipin, lahat ho yan. So yung good grooming, part talaga siya ng, parang SOP ito ng ating teachers na everyday yon, every morning dapat nilang bisitahin. So para yung mga bata na mapansin nila, ay mapansin ng guro na hindi nakapaligo o parang hindi kailangan pwedeng sabihan na maging malinis sa katawan ay nabibigyan ng advice ng guro. Hindi naman sila ino-ostracize. Hindi naman. Napapagalitan. Maligo ka bukas Uy, patatawag yung magulang. Oo. Okay. So, nakita naman po natin sa discussion ngayong hapon na responsibilidad ng bawat isa sa atin na panatilihin yung personal hygiene o kalinisang pansarili upang mapangalagaan ang ating kalusugan laban sa karamdaman. Yun ang major mensahe ni Dr. Araujo, yung transmission ng disease pagka hindi tayo mag-observe ng proper hygiene. Mahalaga rin po ang personal hygiene sa ating pakikitungo sa lipunan dahil sa pagtiyak na ng ating pangangatawan ay malinis at presentable, positibo yung ating imahe sa paningin ng ating kapwa. Gayun din man, importante yung sanitasyon o kalinisan ng kapaligiran sa pagtataguyod ng mabuting kalusugan at pag-iwas sa sakit. Essential ang hygiene at sanitation sa kaligtasan at maayos na paglaki ng mga bata, sa pangkalahatang kaayusan ng komunidad at sa pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan. Yan. So maraming salamat muli sa ating naging bisita para dito sa discussion ng personal na kalinisan at sanitasyon. Walang iba kundi si Dr. Juan A. Araujo Jr., ang Chief Education Program Specialist ng Health and Nutrition Center ng Department of Education. Doc, baka meron pa kayong parting message para sa ating mga tagapakinig? Sa lahat po ay sa mga lalong-lalo na sa mga magulang, siguro ang masasabi lang po natin dahil ang kagawaran ng edukasyon ay ginagawa ang lahat para mapaganda yung kalusugan ng mga mag-aaral kasi alam natin na ito ay isa din sa mga nakakaapekto ng kanilang pag-aaral at bumababa yung kanilang mga marka sa kanilang mga paaralan o sa eskwelahan. So,
siguro magtulungan po tayo at siguro bilang mga magulang, kailangan din nating bantayan yung mga ginagawa ng ating mga anak at sabihin natin na yung kung ano man yung napag-aralan, yung paghuhugas ng kamay araw-araw ay gawin pa rin nila sa kanilang mga tahanan. Ang sabi nga natin, hand washing save lives. Maiiwasan po natin yung pagkakaroon ng mga sakit. Maraming salamat po. Thank you very much po, Dr. Araujo. Thank you very much, Doc Araujo. Samantala mga kasama, narito na pong ating 6 na winners of 50 pesos na cellphone load. Alright, ang mga sagot rito, wash in school, hand washing with soap program, deworming, toothbrushing with fluoride. Alright, so alin man doon, yung kanilang mga sagot. At ang ating mga winners, ma'am at Doc. Sige. Ang unang winner from Commonwealth, Quezon City, congratulations, John Patrick C. Panalo ka ng cellphone load. Ang pangalawang winner naman of 50 pesos na cellphone load, Ana Paula Melgar ng Manapat Street, Tanyong, Malabon City. Okay. Panglima, Aristotel Onassis. Ano? Totoo? Mayaman yan. Aristotel Onassis. Ano apelido? Onassis? Onassis talaga, ma'am. Baka hindi siya yan. Baka hindi. Ayaw mo sabihin, Quezon, no? Oy, Aris. Quezon. Kumusta si Jackie? Donna Borja from Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Panglimang maayong hapon. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw din sa Dumaguete. No, di ba? Nagbisaya na ako. Ang panglima, Ma'am Bernie, Christina Calido from General Malvar Street, San Vicente, Binyan, Laguna. At ang ating last winner, ang pang-anim ay si Lia Pascual from Bambanga, Pukawe, Bulacan. Ayun, congratulations! At mga kasama, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain pong kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan. Alaala!